China na sa sipon. Sipon dayon? Oo, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neosep C plus 40 na ay zinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neosep C plus 40 with zinc dayon. Unilab quality yan. Phenylephrine HCl plus chlorpheniramine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neosep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Neosep C plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. RMN Radyo Numero 1. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Alas 8:20. Article 3, Section 7 of the Bill of Rights of the Philippine Constitution. The right of the people to information on matters of public concern shall be recognized. Ang kaalaman sa mga opisyal na talaan at sa mga dokumento at papeles tungkol sa mga opisyal na gawain, transaksyon o pasya, gayon din sa mga datos sa pananaliksik ng pamahalaan na pinagbabatayan ng patakaran sa pagpapaunlad ay dapat ibigay sa mamamayan sa ilalim ng itinatadhana ng batas. Ito ang aming patuloy na pinagbabatayan sa pagkalap ng mga balita, impormasyon at paghalukay sa katotohanan upang kayo ay aming mapaglingkuran. Ito ang aming paninindigan, magpakailanman, paninindigang Tatak RMN. Fearless but fair commentary. Fair commentary. A no-holds-barred discussion of hot issues. Discussion of hot issues. Kuskus, Batikos, magandang unang isyo. Programa nga walay kahadlukan, patas o sakto nga magpresentar sa kamaturan. Anomalya, upaga, kahiwian. Kuskus, Batikos, ibulgar sa radyo, aron masayran sa tanan, kansang singgit sa katauhan, sa dugay nga panahon. Kausaban, Kuskus, Batikos, ang tumo, tinuod nga serbisyo publiko. Kuskus, Batikos. Tatak RMN. Epistulam contra factum non vale dilamilam argumento. Wala kay mahimo sa pagigbatok sa kabaturan, kundi limong mahimo mol magig-uyon sa kabaturan. Tatak RMN. Good morning, Dipolog. Welcome sa itong pagpanag-uban sa programang RMN. Kuskus, Batikos. Kuskus, Batikos. Adlaw kita karon nga Biyernes, weekend kita magkakasama pizza by the size sa bulan sa Hunyo 2026 by the size. Kumusta to magatawhan karon gikan sa magsigmit nato nga probinsya ingon man sa May Negros Island, sa May Negros Oriental sa Region 7. Sa to ang pinalangga usab nga probinsya ang Zamboanga del Norte nga gilangkuban sa duha ka syudad. Ang Dipolog og Dapitan og sa mga kalungsuran sa Kutob sa Mabusog Magsibya nyo kita nga makita o badungog live sa tong FB page sa DXR Dipolog og sa IFM Dipolog. Tatak RMN. Sa ngalan sa serbisyo publiko kini ang pobreng ilagad sa kanginan Radyo Man Mark Andoy Bakruya. Mark Bakruya. Bakruya. From the home of the ultimate radio station that brings the best of public service, RMN once again defends its rule and supremacy on air. Tatak RMN. Way lipod-lipod nga komentaryo. Hintog na pag-analisar sa mga issues. Kuskus, Batikos. Batikos. Manalipod sa mga kamus o dinaw-daw. Mark Bakruya. Ang inyong manalaban sa kanginan, Mark Bakruya. Laban sa pinihig ang katungod, Mark Bakruya. Basta katotohanan ihahatid sa taong bayan. Basta may nangangailangan, maaasahan. Basta kasiyahan, di uurungan. Call me Radyo Man. Komentaristang patas o di bias. Justisya, katarungan. Komentaristang waigi kahadlukan. Mark Bakruya.
Kanigdong o prinsipyo, dili mapali, dili mapalit. Tatak RMN. Kasama si Mark Bakroya. Kuskus Batikos. 24 minutos sa man milabay ang alas 8 sa Kabuntagon mga kasama. Welcome sa itong pagpanaguman. Good morning ni M.M. Taata diya sa may Batangas. Usap si Aranita Mirang diya sa may Basilan City. No, diya sa may Basilan. Asa ni nga kuan? Wala may Basilan sa Pilipinas. No, diya raman sa may kuan, Basilan Tawi-Tawi. No? And of course, no, si Aga Wilson Bakroya diya sa may Cebu. Aso na dapat sa Cebu inyo ha? Sa itong lugar ang itong apil mo sa una sa Linog. Tapos, kagahapon, speaking of Linog, grabe kusuga sa Linog kagahapon sa may Venezuela. Miabot sa 7.5 magnitude ang igusgon sa Linog. Unya, kaduha pag yun. May igo nga grabe kakusog kayo ang pagtayog sa yuta. Bagino nimo kung 7.5, pare-pareha na po diri sa may Jinsan. So, kini nga mga area ha, sige na po na silang linugon diha, no? Diri sa may Venezuela. O niya, ubay-ubay po ang mga nangagoba nga building dito, mga dagko nga mga, or tagas nga mga building. Ingon man ay mga, of course, no, na kuan, nga angol, uban ay po yung mga nanggamatay. So, di gyud batag-an ang kining linog. Perting kusuga sa linog. O, kagahapon doon sa may Venezuela. Parang linog, ini kagabi, lahi po na. No? Lahi mo ng linog sa gabi kay kung sila pasigawan ng suga wala ra mo ganoon na. Pero kining linog nga gikan gyud sa pinakailawom na mao ginay perting kulbaa. Gani ang kuan ha dito sa may Sarangani on ay taas ang ilahang baybayon dito. Pila ka mga dupato gikan sa kining original niya nga kini bitong lapyahan. Perting kuan na kayo, perting taasa kayo sa kinibitong murag na uga nga mga coral si Dowa na, nakita na. Mga sagbot-sagbot gikan sa dagat, makita na siya. Tungod sa pagtaas sa ilang baybayon dito. Murag mo na po ni ingon sila nga, pwede na po ni balayan. Pero dili safe, matod pa sa kini mga eksperto. Tungod kay posible daw nga basig mubalik o galit ang kining tubig. Dili pwede nga imuhang balayan. Sama ko sa Kamigin, kabantay mo na sa Kamigin, nga ilang sementeryo de sa una di man maabdan og kining tubig dagat pero sa dihang naigo og linog ang maong area wa gyud no nasalom sa tubig ang ilang sementeryo diha daghan pa nga mga lugar nga naimo tumaw nga mga island napoy uban nga nalubog na sa tubig tugod na sa linog gani natoy usa sa kuan po sa may Jazz sa Jose Abad Santos nga area dito nga nahimong artificial nga kining dam. Taod-taod pod pila pod sila ka mga adlaw or semana dito nga na nagantos sa pagtaas sa tubig sa ilang area. Kay ko imong tanawon murag nanunga-tunga ang nagod sa kapitong lubi nga perti taasa kayo. Tunga-tunga gud sa lubi. Pero kagahapon no nahiyos na ang tubig dito na buhang na tanan ang kining tubig nga napundo dito sa Osaka Luna. Kapila to hektarya dito nga medyo dako gito. Mga balay atop dili makita. Na tabunan siya tungod kay agianan sa tubig. Sa pagdahili sa yuta dito na padulong sa agianan sa tubig mo na nga maglisod paggawas ang tubig nga napundo dito sa maong nga yuta. So, gipangita ko paagi gibakuan aron nga mugawas padulong sa dagat ang kining tubig nga murag nahimo na siya nga dam. Kaya delikado to para sa mga kinibitong residente dito kay mukalit man lang do siya og kining bulog ang tubig dito or ang yuta nga natabon posibleng mo kuan bitaw mo dahili na pod. Di kurata na sa ubos. Base niya og sila ang kining mga anod. Kunya luoy pod ang mga tawo nga nimuyo dito. Tungod kay ang ilang balay di na pod mapuy-an. Kay man atop dili makita. Dayon ang imong panginabuhian dili na ka magapanginabuhi bis magtugway ka dito og mga hayop, mag-garden baka ka dito sa lalom sa kining kalubihan. O di ba ka kopra ka dito. So saon man nimo pagpamunit dito sa mga hulog-hulog nga mga lubi
converting taasa sa tubig. So grabe ang atong kinayahan kung naay mga pakitabo ngayon ana. Dili matag-an samot na ang kining linog usana sa mga unpredictable nga mga phenomenon no sa kalibutan. Kay bisad magpila na katuig gali ang milabay. Wala ba gyud nakaimbento ang ato ang mga eksperto sa pag-detect aning linog. Oh, hinon na mga like sa Android noon, mga Android cellphone murag 2 seconds or 3 seconds before mo linog, makadetect na. Kuyon ni mga Android yung cellphone, no? Okay, tagaan man kada yun o gining alarm, no? Alarm din yung cellphone nga nailinog din. After mga pila ka seconds, dito na, tayog din ang kining yuta. Mas advanced pa doon ang kining mga Android yung mga cellphone. Oh, ito mga eksperto, wa man gyud, di man gyud makatagan. So lisod mo sa taganon gyud kay ang mga fault line o ang kini mga trends ani sa ilaw man god di na to makita. Di na to mahibaw-an kung kano sa siya mulihok, no? So kung naay bikil, siyempre ang kalibutan sige man nagatuyok sa kining orbit. Mga binati na to kadig paminaw. So di na to na mabati ngano man. Tungod kay ang mga tao nga naa karon diri sa kalibutan, mga particles lang. No, pinakagamay. Dili siya makita sa kining mata na to. Kung tanaw na to, ikumpara na to sa pagkadako sa tong kalibutan. Muna nga, kung imong kuno dili na mabati, yun sila gatuyo kuno ang kalibutan. Oh, pero di mo mabati nga naman, particles lang ta. Gagmay kayo, gagmay pa ta sa kining bunhok. Na bunhok, makita ba ng bunhok? Kailan mo bunhok? Oh, karon di mo kubulo manglimpyo sa inyong higdaanan, agi pang bunhok na mo diya. Top radio commentator. Makruya. Anyway, ang update po sa katapitong pulis nga nadutog do sa may dagban sa dapitan na murag formal na siya nga napasakan og kaso gani usa sa mga kuan na to biktima na interview ayang gipamahayag nga igo lang siya gapundo dito. No, dayon igo lang po siya nagsigarilyo. So kalit lang sa giduol atong hubog. Amot ganang wala pa na tangtangan og uniform. O ganang wala pa na kasuhan. Kato nakitaan sa mga nakalabay nga mga adlaw nga na-post diha sa Misamis Occidental Provincial Police Office. Apil pa man gini siya og gining Bible sharing. No, nga mura sag nagmahay siyang nabuhat kuno. Oh, dapat unta ingon ani pag naay mga gibanghimo, pareho nanutog kag gining armas. Wala na automatic na diha unta presohon. Di ba? Dakpon. Samot na dili inline sa trabaho ang iyang gihimo. Ikaw mo'y tagpatuman sa balaod, Mr. Henry? Di ba? Kada si Henry Bukida, pila na na'y kahigayon nga nagatubang og mga kinibitong asunto. Ang pinakauna ni ang Vauci. Nga mismo ang asawa niya ang nagpadakop sa yaha, gipadakop pinaagi sa kining aimig. Oh. So posible, may tag Vauci, usab nang Vauci, violence against women and their children. Pagpangdagmal o di ba kaha o sa iyang gihimo o sa iyang asawa. So mo to nadakpan. Then of course pila ra man boy kining bill aning Vauci pero tira pong gamaya kayo. Samotag mapamatud-an dito or matimang-timbang sa korte nga or sa huwis nga medyo dili man kay bugat mo kayo nga pagka-Vauci, so mas gamay ra pod ang kining bill. So posible ba siya nga makabil? Di nagkagawas kabalik sa trabaho. Karon nadugangan na po hinuon ang iyang gining atubang nga kaso. Oh, di kito basta-basta kay di mo siya kapamangulipas gid pod. Kay nakuhaan man og CCTV footage sa dihang gihimo niya ang pangpaghandlok. Di ba? Usa ka tawo tutukan nimo, wala siya giunsa. Siya mismo ang biduol dito. No man siya nangita pod og gining kaaway kay nangita man guro siya amigo pod. Oh, ingon ana siya. Abot, wala kasabot sa balaod ani ato mga pulis. Muna perte daghana kay mga pulas nga mga abusado nga mga daggo. Oh, dito sa may Davao, nato isa ka pulis pod nga nanutok pod siya. Davao ba to or sa Metro Manila? Idakop man lagi dayon. Gipailaw man yung booking procedure.
Kininon si Bukida, unsa man sa kakusgan day ka klase ka mga pulis? Ha? Nganon nakabalik pa man na diha. Nag-uniform magbalik, dapat untaan kung gibutang sa restrictive custody. Wala na, di na pasuot ang uniform. Magkauulaw na sa hanay sa kapulisan. Kanang gihimo ni Bukida diha. Ang gihimo niya sa may dakbayan sa dapitan. Iya di asawa ni. Diha din na taga Antipolo dapitan din na naman kaliwat diha sa kining Antipolo dapitan. No? Diha na po siya naggasik ng lagi minoon. Katarong ratong galingkod-lingkod gitawag gikalit ra niya og kining dool gani matud ba to is ingon siya nga kanito gidool di wa siya o pa siya mahimo ngano man na may armas. Pero mo lang ito pag sumbag niya may pagkalukot to sa kanal. Nana ba dagang kayong gusto mo mahimo nga pulis pero wala gali na tagahigayon kamo noon nga naa na mo sa posisyon gitagaan na mo diha kani paggamit or pag pawarawara na mga armas ninyo, dili nyo na mga katungod, pribilehiyo lamang ka na. Nga pwede mo magkahupot, ilabi na yun, nga anaa mo diya sa authority. Nya karon himuon nyo, gamito nyo nana. Daghan kayo mga opisyal sa tong kapulisan nga, nagsigi o panawagan, no? Nagsigig paningkamot nga lagi, aron dili ng madaot ang ilang imahe ngadto sa katilingban o aron ang 100% kapagsalig sa mga tao makuha nila. So kunay mga pulis ko na ni abi niya bisan pag unsa ka nindot ang inyong hanay diha kunay usa ka individual nga tuli bagbag gad ako no sama to nahitabo kang Henry Bukida mga kasama maangin tanan ang mga pulis mura nang sarina nga puti. Ang sarina nga puti, mansahe gilina, di ba? Laing kita naon. Bisan pag unsa na kamahal, bisan pag pilay presyo ana imong sarina diha. Di ba? Bisan pag ipalit ato sa Rostan Mall, pinakamahal. No? Kung nabuling-bulingan na diha, wa gid na sila lami tanawon. Di ka ganahan mo tanaw, kaya man ay buling. So, mao gyapon na, ani atong hanay sa kapulisan. Hinoon, dili mapuntanan mga pulis. Pipila raman na siya pero dako na siya og kining impact or kadaot diya silang hanay. So kani nga klase nga tao dapat dili na ni pondango na diretso. Labon bitaw kini mga yando lang nga mga tao ang madakpan or maghimo ana dali man kay mapriso lagi. Di ba? Nya kani pulis i-relieve lang ibalin sa lain nga municipal police station or asa ba na ibutang? Wala na kadaghan kayong gusto dito na lang ihatag sa uban. Labon ba nagagay magsipang-apply sige lang di ka apil sa o di lang masulod permente sa ilang i-apply nga pagkapulis. No? Kanay hinoon nga nakasulod na magpastilan Ginoo ko. Pagkawagi utok nga klase nga pagkapulis. Dapat untaan na. No? Kanay ko na wala na tangtango na. Elisan. Kadaghan nangindahay kadaghan karong si graduate sa criminology sa PNPA. Diba? Dagang kayo mga graduates. Kaysa magbuhi or mag-employ anang usa ka klase nga tawo, kamo na maghahatag og kadaot sa itong mga kining hanay sa kapulisan. Dagan nagali kayo ang murag anay pagsalig sa mga pulis kay mao lagi din malambigit sa mga kriminalidad, malambigit sa sugal, malambigit sa droga. Diba? Dagang kayo mga reports. Nahimo nga mga protector sa mga illegal nga mga binuhatan. So saan pag kuha nimo sa pagsalig sa mga tao kung ingunana man gani. Diba? So kamo unta, no? Kamo kung naminaw, kung mga naminaw ko nga mga PNP personnel. Palihog usban na inyo mga batasan diha, inyo mga taras. Sabot na kung mahubog mo, mausaban inyo mga huna-huna. Dapat inyo na ng likayan ang pag-inom-inom. Diba? Di ba tingin mo mamatay di ako di mo kainom? Di kay inig makainom, mura nagsikinsa. Diba? Siga na kayo. Ulahin na ang pagmahay. Inig kabuntag, dito na kayo pastilan, huwag yung kabalosong gihimo. Huwag kabalosong gihimo, mandunggoon yung ulo. Top radio commentator. Mark Ruya. Justisya, katarungan,
komentaristang way gikahadlukan. Mark Makruya. Komentarista wala sinasanto. Kuskus batikos. Bantay bitaw ni inig mga pila na pod ka bulan to na po nag-viral na po ni siya. No? Kay karo murag na restrictive custody lagi gidis aramahan na kuno pero amot lang. No, basin unya ga nga mahilom-hilom lang or malimot-limutan lang mga pila ka mga semana or bulan. Oh, to na pod balik na pod. Unda, mausab na na. Ikaw, Mr. Henry ha? Oh, mga buutan na ba ni mga Henry? Ikaw ra Henry nga di kabutan. Oh, pag binuutan na, dapat imong una-unaon nga dili lalim ang mahimong pulis. No? Daghan kay mga gusto nga mahimong pulis pero wa dili na gitagaan og chance. Ikaw hinon natagaan kag chance. Mao ito ning usahay dili ta pabor ani bitong ingon ani nga kung naay mga hiring naay mga sitaw gali ani kini mga ilahang mga bakir-bakir na usa na sa mga kuan usa na sa mga hinungdan kay daghan kayo nga wala miagi og insakto nga mga training or may pailom og kining kuan kay nga training gyud hectic kay nga training nakasulod tungod anay mga bakir ang uban gilid mga sakit no ang uban di kaya sa kining agility test oh nakalusot ngano man na may mga bakir so usahay sa mga rason ngano daghang abusado nga mga pulis sabot na ko imong bakir general imong bakir mga taga sa mga ranggo diha na mga koneksyon bisan galig wala mga koneksyon nga wala dili mga opisyal dili mga general dili mga colonel o niya bisan pagyano nga tao basta na sa koneksyon usay makapasulod pa sa akin ni PNP no murag ang akong na hibaw-an nga sa panahon nga stricto kay ang kining hiring procedure panahon ni Albayalde. Mao tay pinaka-stricto nga hiring. Di gyud ka basta-basta nga magpabakir-bakir. Di gyud magamit og bakir. Tapos magamit og mga QR code. O niya walay pangalan na imong ID QR code lang. So dili mahulbot-hulbot ang papel dito. Mga binati na to nga tigpaminaw. Ako dito ko nakabilib ato nga time. Amot lang karon sa napoy klase basig nausab na pod ang ilahang gigamit nga pamaagi sa kining hiring procedure sa atong PNP. Pero katong panahon ni Albayalde so na mo pinaka-stricto kayo nga pagkuan. No, gawin pag hiring kay kung iniktan-aw dito nga dili ka makapasar or bagsak ka ani nga mga test, wala na ka automatic nga wala na. Di na magsilbi nga manawag pa ka sa kini bitong mga general, manawag pa ka sa mga colonel, manawag pa ka nga naado sulod sa kampo, wala na di na gyud magamit ang imong connection. Mo toy nindot kaayo nga hiring ato nga time sa una. Di gyud magmahay. Pero pagkawala niya nga dili ra sa PNP chief, didto murag nawala na pod amot nahilom na mo karon sa pamaagi karon. No, mga binati na to nga tigpaminaw. So, again, na itong usbon ha, kamo diha nga nagplano mo, ilabi gusto mo magpulis, dapat nyo una-unaon kung angayan ba mo ana or dili. Kaya kung di mo angayan ana nga trabaho, di mo angayan ana nga mahimo mong pulis, aron mo silbi sa katilingban, ayaw na lang mong sulod ya. No? Kay maurog ya po na makahatag ra mo og kadaot sa imahe sa hanay sa kapulisan. Way lipod-lipod nga komentaryo. Hintog nga pag-analisar sa mga issues. Kuskus batikos. Laban sa pilihig ang katungod. Mark Makruya. Top radio commentator. Mark Makruya. Sa bigas bahay mga binati na ito katigpabinaw, ang pre-trial ni Vice President Sara Duterte natapos lang kagabi no? Ilang pre-trial. So mo na ang pag-present sa mga ebidensya, ilatong panglabilan ng mga ebidensya rito. So nahuman na pero murag nangayo pa sila mga extension bagani. Kaya murag magyod. Unya ang pinaka bag-ong update ani kay katabi daw si Andres katong usa ka sheriff dito sa may Davao City. Gusto na pod nga himuon nga witness aron posibleng magamit or makonect nga do sa impeachment ni Vice President Duterte.
Katong kabantay ba tong sirip nga nag-viral sa unang panahon nga mayor pa si Inday Sara dito. Nga gisumbag niya ang sirip dito sa may agdaw. Human nga pugson niya pagpahawa ang mga tao dito sa gihimo nga demolisyon. Katong magod nga area god, sagad na muyo dito mga kuan. Kani bitong unsay tawagan niya? Mga sa squatter magutugod. Ang mga tao doon nagpuyo sa squatter. So, posible, na mag-court order, dayon, katunay siya nga si Ref, una nang gihangyo ni Mayor Sara ato, or karon Vice President Sara Duterte, nga dili sa hatagan sa og lugway, kaya mangita pa siya og kining kabutangan sa mga tao, kaya naluoy siya. Kaya ng Agdaw, nana sa sentro ng Agdaw. No, kanang barangay Agdaw sa may Davao City. Sentro na siya. So, may hangyo, nga kung pwede ba, kasi dili lang sa kung anon ang mga tao do pahawaon kay nangita pa og kining kabutangan. Karon kay wa man gyud ni nagpadala sa hangyo. No, gihimo niya ang maong pagpahawa gyud sa mga tao, gipangguba ang mga balay sa mga tao dito. Potong perti sukuha sa sukuha ni Sara. No, nga mayor pa siya atong nga time. Tungod siya kasuko, yang giadto ang area o gipangita ang sheriff nga una nang giingnan nga dapat dili sa lagi kay mangita sa og kining kabutangan. Yang gikamay. Pagkamay, pagduol. Wala na ginabudabuhan og sumbag na yon. Top radio commentator. Mark Ruya. So 2011 to nahitabo. Unsa naman karon 2006 naman ta. Taod-taod na, di ba? Kay nana sa mga 15 katuig ang milabay gikan sa nahitabo atong pagsumbag sa usa ka sheriff. Karon, gipangita sa mga prosecutors. Ilang pinagiging mga kongresista uban pa diha nga nagsilbi nga mga prosecutors, gipangita nila kay aron himuong testigo aron nga makonek ang pagka-violente kuno nga klase nga pagkatao ni Inday Sara sa impeachment niya. Top radio commentator. Mark Ruya. Ang pangutana ani, it is relevant or irrelevant ang paggamit aning tao Chris Andres. Ako ni posible musugot gini siya. Pero murag tigulan-tigulan okay, kinsa katuig na god so idadara na ni. Murag bag naong ni Bongbong Marcos ang iyahang naong. No, murag bitog Bongbong Marcos nga na-order sa Timo. Murag yung naong ni Bongbong Marcos. So, gipangita ni karon siya kay usa ko ron siya sa presidente mahimo pod nga kining sa tawagan testigo. May kalabutan lagi ni pagka-violente daw. So, unsa may connection sa impeachment, may kalabutan sa graft and corrupt practices. Nga ilang gipasaka karon diya. So, ang rason kuno ani sa Pikas Campoy kung sila nga aron makonek nga mahibaw ani to nga violent din nga klase nga pagkatao si Sara kay di ba usaman sa apel man sila hangi kuan ani gipasaka nga kaso kadto iyang pag-treat no sa presidente o sa first lady na si Lisa Marcos o sila si Martin Romualdez. So apel man siya. Apel na usab kato ang kining-giingon nga paggwaldas sa kwarta nga gamit ang mga pangalan nga wala na rehistro sa Philippine Statistic Authority. Matod pa nila nga usak ko ni sa mga apel. No, tan-aw nila. Okay ba kanya ang ato mga kanito mga prosecutor tarong pa bilang mga utok karon mga panahon na kung sa connection kaya in the first place dili pa impeachable official si Vice President Duterte ato nga time kay mayor siya dito sa may Davao City karon yung sila hawak na nila ang bit ewan sila nga parte dagana na kuno nila og kini mga dokumento or mga ebidensya nga magduot kang Vice President Duterte aron sa pag-impeach dinhi isip Vice Presidente sa Pilipinas. Karon bisag unsa naman imong naunaan nila. Amot naglibog ta kon tarong pabanig utok ni mga tawhanan Mga binati na to nga tigpaminaw. No, kada maingon sila nga kuan kay aron maapil sa
hisgutan sa impeachment kung unsa ba gyud ka violente ang klaseng nga pagkatao ni Vice President Duterte. Oh, so pwede lang makonek pero murag irrelevant ra gyud kayo. Para nako ha, abot lang ka sa inyo mga pananaw. Pero pa nako murag way connection. Di ba kay usa silang gikuan na is ang kani magyong paggasto sa kwarta. O nya gani apel pagli karon si kani Merigres Piatos kay kablon ta kani mga intelligence fund dili na siya basta-basta nga ipahibalo sa publiko gani dili na stricto kayo ang Commission on Audit ana sa intelligence fund. Wala dili naman na ikatingala. Bisan pag mga LGU, province, munisipyo, city hall, no kaya naman yung mga intelligence fund, ang presidente sa Pilipinas, si Bongbong Marcos. Kung kurap man di ay si Vice President Duterte, nga naman, kana silang uban wala na, dili na kurap. Wala ba gina nangawat sa kwarta sa gobyerno sila? Basin ba yung utro ba sila nga daghan po sila ibang kawat di ay? Oh. Unta, no, kanang gihimo nila impeachment, wala tay babag kanang dili ni siya ingon nga babaga na impeachment nga di gid padayon. Dapat gyud pud ipadayon kay para pod nga mahibaw ang kaunsa gyud katinuod ang mga pasangil sa kontra sa politika sa mga Duterte. Pero dili po nila dapat unta iset aside ang isyu sa flood control. Kay kung boto na hunaon kumingon sila o ni Gasto o ni Waldas sulod sa duha lang kasimana or hapit magduha kasimana si Vice President Duterte og 125 million nga wala insakto kuno nga mga resibo. My goodness, pagkabugo nga klase nga mga tao. Intelligence fund gani, no? Intelligence fund. Dili man yung nag-stricto. Imposible dili po na nila ma-justify. Karon, kumingon sila na gasto yung kadako si Vice President Duterte. Tingali, ang ngayon po nila tutukan or tanawon or lion ang kining issue sa flood control. Kay parting daghana kay dalambigit ani nga mga kongresista o uban pa nga mga opisyal sa DPWH. Mismo ang mga taga DPWH nga mga opisyal ha, miangko na daan sila. Nga nakakuha og kwarta sila diya sa gobyerno. Gipang bahin-bahin nga do sa mga politiko. And even mga diskaya. Ang mga diskaya, mayroon sila nga dako o nakuha. Pero yung sila diskaya, no? Katiting lamang ang ilang nakuha. Mas dako o mas daghan pa ang nakuha sa mga politiko nga naghatag og pondo nila. Mo na klaro nga pagkasulti. Karon, ganun, hilom-hilom man sila. Dapat unta tagaan po nilang pagtagad ang flood control issue. Ano man? Kaya kung maimbestigahan ni siya ang flood control issue, mas daghan pang maigo nga mga kongresista ni ini. Murag, kung sila, ang ilang giipit karon na si Duterte man yun. Siyempre, kontra man sa politika. Pero iabot sa panahon na ni, in kaso magaling dili ma-impeach, ambot lang kung asa pa mo nito ni mga tawanan. Top radio commentator. Makruya. Makruya. Diba? Kunya si Sara ra ba ron ginapagupit na ba Sara no? Kato may nagabantay ba to nanumbag siya sa kining sheriff? Di ba mubo to siyang buhok? Nakaroon kay nagpag-ubos to, nagpakuha na po siya, nagpamubo na po siyang buhok. Mato ba magato si Mr. Andres? Nahuna ni Andres basig duulo na po ganay, makulatahan na po ganay. Nagpakuan na pa siya, nagpatuboy-tumboy na po na si Vice President Duterte karon. Diba? Kumbate gini sila. Okay. Yun sila nga, okay naman kuno, kompleto na kuno sila og kining mga ebidensya. Naa na gyud akong puruhan nga ma-impeach si Vice President Duterte. Pero kani mga judges na to, kani ato mga senador nga magsilbi nga judge, murag maminsar po sila silang kaugalingon. Sabot na kung kabalo sila nga kinibitong huyang ang kining ebidensya. Kani naman silang Castro may perting kuha nagi Aloistro, no? Sila Aloistro. Sila naman gining apil na Castro mo, apil beto si Castro po. O kani naman sila nga mga grupo. Naningkamot sila karon grabe ga connivance ang mga kontra sa mga Marcos karon nag-uba na sila tanan. Murag first time sa history nga ang mga oposisyon wala magsigig saway sa kining executive officer. Ilan binigyan sa itong presidente talagsa. Kung naman gali murag
Di kay ka makadungog. Gikan na sa mga yano nga mga tao. Pero katotoo mga oposisyon sa una nga panahon sa una nila ni sa mga previous nga mga presidente sa Pilipinas, magsigil na sila panaway. Why insakto nga nahimo ang mga executive officer sa una? No, ilabi na yun ang ato ang presidente. Wala sila makita nga mga kayuhan. Puro na mga sayop. Karon, murag first time nitabo karon nga ang sigig panaway sa una sa korupsyon, sa dilimayong panggoberno, nagkauba na sila. Mo nang istorya tingali nga the same feather flocks together. Top radio commentator. Makruya. Makruya. Ako di ba kumaingon nga wala din nakapangurakot si Vice President Duterte. No? Wala, sa tinuod lang, walay politiko sa Pilipinas gadi mangurakot. Besan manggalig mga SK chairman dia, apil manggali sa kining isyu sa korupsyon. Di ba? Di ba kayo tarungon paggamit ang kinipondo? So kani si Vice President Duterte, wala ko naingon nga, kani wala siya nangurakot, limpyo gini sa klase kapag kining politiko or opisyal sa gobyerno. No? I'm pretty sure nga naagi na siya. Pero kani mga nag-imbestiga, ang pagkutana na kani mga nag-imbestiga sa yaha or nagduot sa yaha or kining pasaka o kaso sa yaha, ang pagkutana diha kung wala ba di sila nalambigit pod sa korupsyon. No, kay ang uban diha gipanghingan lang sila nga nagdawat o kining kwarta gikan sa mga taga DPWH. Nagdawat gikan sa mga kontraktor. Sabot naman kongresista. Sa klaro ka ba kayo, ka naman kongresista? Sila nausab karon ang mga kontraktor, sila mga tagsdagsa ka mga distrito. No? Grabe ka mga workaholic nga mga kongresista. Congressman ka, you are the representative of every district or sa mga distrito. At the same time, ikaw po ang kining kontraktor sa ibang mga project. Grabe ka mga workaholic. O di ka matingala ng parte datuwa sa mga kongresista. Di ka matingala ng parte datuwa sa mga mayor, congressman, no? Mga gobernador, senador, vice presidente o mga presidente tanan. Bisang limang kapitan karon matingala kang kapitan sa una, mag-backline raman ni karon wala naka four wheels naman. Kung sa una na yung korupsyon sa una sa mga opisyal, dili una na kadako ang pagpangulakot karon, grabe na gyud kaayo karon. Di nang basta-basta. No murag wa nay kahadlok o wa nay konsensya ang mga opisyal karon nga mangurakot. Wa nay kaluoy. Kay kung wa kay kaluoy, wa kay konsensya. Top radio commentator. Makruya. Makruya. Laban sa pinihig ang katungod. Mark Makruya. Way lipod-lipod nga komentaryo. Hintog nga pag-analisar sa mga issues. Kuskus, batikos, batikos, batikos. Komentarisang way lipod-lipod mo butyag sa matuuran. Mark Makruya. Kuskus, batikos. So ato ni paboton karon say resulta ni kay ilamang karon tong apilon, no? Ambot lang murag naturkyatok naman ato mga kuan, mga official karon. Usay makakuan ta ba kung unsa gi ilang trabaho karon? Murag nakatutok sila pag-ayo karon sa impeachment. Kumusta ka ang ilang gipang panday nga mga balaod dia? Karon bagita ka bantay ni mga congressman karon nga sige na lang og gining turnover o mga project. Di ba? Nga ang pinaka main function gyud sa ato mga magbabalaod or mga kongresista, mao gitawag sila magbabalaod kay magbuhat sila balaod. Nga pabor para silang distrito o pabor usab sa katawan sa tibok Pilipinas. Pero karon matingala ka, nagsigig panghatag og mga ayuda. Nagsigig panghatag og bugas, kwarta. Kung boto na hunaon, kada nga gipanghatag nila di na kaugalingon o di na gikan sila mga bulsa tungod kay kwarta kana sa gobyerno. Ang mga tao pod nga mga naong og kwarta pitok-pitok pong mata. Di ba? Wala tabo diri karon sa tuwa sa kuan kining Pilipinas. Gani bisa diri sa Boga del Lourdes tanawa ko na Sige lang hinatagay o mga ayuda karon diri. So kumusta man ato mga tao ani?
Magsalig na lang kanunay ana. Mas mupabor patingali ko kung mohatag banggali ang ato mga politiko ngadto sa mga tao. Hatagan nila og insakto nga kahibalo. Kahibalo nga magamit nila sa ilahang mga pangadlaw-adlaw og kahibalo nga para utsab sa ilahang panginabuyan. Ngayon nagabot sa panahon, dili na kinahanglan magsalig. Dili na kinahanglan nga magsige pagyango-ngo, magyampungan dito sa opisina sa mga politiko. Wala kong himuon na to ang mga tao nga magkaluluoy, himuon tong pobre kanunay ang mga tao. Walay kausaban ang atong lugar. Magpabiling lisod. Ang mga politiko, nagpakadato pag-ayo. Miasenso pag-ayo. Samantala ang mga tao diya nga maoy nagbutang nila sa posisyon hangtod karon gipanggutom o way gipangkaon. Top radio commentator. Makruya. Makruya. Kandinyong o prinsipyo. Dili mabali, dili mapalit. Way lipod-lipod nga komentaryo. Hintog nga pag-analisar sa mga issues. Kuskus, batikos, batikos, batikos. Komentarisang way lipod-lipod mo butyag sa kamatuuran. Mark Makruya. O ito pala sabi, magkasama ito, ganito, Sandon Plus Gold. Kini nga oras atod ganato sa Sandon Plus Gold ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod ga extracted ang pagkahimo niini. Gikuha ang pinagaduga sa pinaka-nutrient sa mangustin, kamunggay, ahos, spirulina og ang palaya sa wala pa gisulod sa kapsula mao nga dali kayo ang pag-absorb nini sa inyong mga kalawasan. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon Sandon Plus Gold og Sandon Vitamin C o bari sa pag-inom sa healthy nga kape, ang Sandon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may tambal ka pa. Mapalit sa mga butika dool sa inyong mga lugar. Mulaban sa kamatuoran. Mudapig sa kabos. Makruya. Makruya. Kuskus, batikos. Adlaw kita karon nga Biyernes pizza Batisay sa bulan sa Hunyo 2026. Manamilit lang pa iyon kirinyo. Fiato Stitch Sarwat Kailom. Ipatuman ng kamaturan. Bisan pa man ikapukan ngadto sa kalangitan. Kini ayo pobre nga lagad sa kahanginan Radyo Man Mark Andoy Makruya Tatak Armin. Tatak. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. This newscast